ang pag-aaral pero hindi garantiya na dahil nag-aral ka sa magandang universidad ay marunong ka na. Diyos ang magbibigay sa iyo ng tunay na karunungan. At panghuli, strength of character. Marami ang may malalakas na pangangatawan, marami ang may taglay na karunungan, pero kung wala naman tayong katatagan ng kalooban at character, mabilis tayong matatangay sa mga tukso at kompromiso sa trabaho at negosyo. We need a daily dose of strength of character. At ito ay maaari nating hingin sa Diyos. Ang sabi sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control." Gusto mo bang palagi kang energized sa trabaho at negosyo mo? Tandaan, you can always ask God for your daily dose of strength. Physical strength, strength of mind, and even strength of character. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. El DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:07 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, buenos dias, Ciudad de Zamboanga. Catedral de Aton 98 Barangay, aquí na Ciudad. Limpapa hasta Licomo. Maayong buntag sa mga taga Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Oras na Zamba Sulta, and thank God it's Friday. Yan, December 19, 2025. At syempre, kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Saling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sar, no? Sa ating mga kabarangay din dyan na nakikinig, nakamonitor. No, Lunes hasta Biyernes, no. Syempre unang-una diyan sa shoreline ng Sabah, Malaysia. Salamat pagi at syempre no sa Tawi-Tawi. Ayan, na naka-schedule na next year. Oo, pupuntahan. Wow. Sana lang. Ayan, no, syempre no sa Sulu, Basilan. Hello, Jin, shoutout no. Good morning diyan sa ating mga kabarangay, kaibigan, kapatid no sa Marang-Marang Island no diyan sa Isabela, Basilan, at syempre sa ating mga kabarangay din sa Lamitan, no. Ahap Salungen, no? Good morning. At syempre Mapia-Mapita sa ating mga kabarangay sa Upi, Maguindanao, sa Palimbang, Sultan Kudarat, at sa lahat po na naaabot ng Your Community Radio sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Yan, good morning Kuya Noli Aguilar. Blessed weekend, ONZ family.
Ayan, oo. Nag-weekend na lang kuya. Oo, nag-weekend na lang kuya, no? Kamusta ka? Hindi, hello kay Kuya Noli, no? Good morning Nag-promise po. ba sa'yo si Kuya Noli? Wala, hindi siya nag-promise. Ikaw tulugan. Nagpaparinig lang pala tayo ng walang pangako. At saka, hindi, pamilya eh. Di ba? Hindi, alam yan ni Kuya Noli. Hindi, thankful tayo, no, sir, no? Alam mo yung mga sinisend sa atin ng mga Videos. mga oo. videos, mga clips. Yes. Alam mo, nagtataka ako, hindi ako mahilig kasi ganun eh. Hindi ako mahilig pag yung medyo, alam mo yun, once in a blue moon lang, may nagustuhan ako ng video. Yun lang. Pero yung makahanap ako ng mga magagandang, katulad ng pinapadala ni Kenoy, ng mga magaganda talaga yung mga kwan, especially yung mga niluluto, yung mga adobo. Oo. Iba kasi yung Ba't trip natatawa mo. ka sa adobo? Hindi ako natatawa. Oo. Natatawa ako kasi alam ko iba yung type mo na video. Oo, hindi yung mga meaningful. Hindi naman. May mga nakakatawa. Pero ayun, thank you talaga. Di ba mas maraming pinapadala mo sa aming video? Na-appreciate ka. Yung nakakatawa. At saka yung picture kagabi. May pinadala kong picture eh. Saan kagabi? Hindi ko nakakita. Sige, mamaya tingnan sa ating GC. Sige. Ayan po, Christmas countdown. 5 days, 16 hours, 48 minutes. At mas maganda ang ating celebration ngayon, no? Dahil dineclare ng ating Malacanang na wala pong pasok. Suspended ang pasok starting December 29. Monday yan. Oy. So long weekend. Long weekend yan. Oo, to give way po doon sa mga uuwi. So 29 and January 2. So after mo mag-New Year, dire-diretso na yan. Oo, pero yung iba, syempre, pag nasa mga basic services ka, walang ganyan. Oo, especially yung mga essentials. Kaya saludo tayo sa ating mga nasa ospital, nasa DOH, no? Mga frontliners. Oo, yung mga nagdi-deliver ng mga gamot, ng mga essentials. Sinabi ko kanina essentials at ang binalik mo sa akin mga frontliners. Nung sinabi ko frontliners, Hindi, ikaw nagsabi ng frontliners. Ano pa? Hindi, nung sinabi ko nga yung mga essentials, ang pinesenta mo sa akin mga frontliners. Nung sinabi ko naman yung mga frontliners, ang pinesenta mo sa akin yung mga nagde-deliver ng mga gulay. Oo. Ayaw mo talaga ipagtama yung mga gamot. Oo, ayun. At sige. gulay din. Oo. Good morning kay Ma'am Mife. Good morning Ma'am Sarami and Sir Ben. Ayan po. Good morning po Good sa morning. inyo. Ayan. At syempre, samahan niyo po kami para sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. At syempre, sumali po kayo mga kabarangay. No? Pwede po kayong mag-text kung kayo may mga tanong, komento, mensahe. Ayan, no? May mga clarifications. Pwede po kayong mag-text sa ating cellphone number kung kayo ay TM Globe Smart. At saka I think parang pwede na ata lahat mag-text sa isang kahit anong carrier, kahit anong network mo. May promo na. So pwede po kayo mag-text sa aming cellphone number sa 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS Your Community Radio. Yan, weather update po muna tayo. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog po ang iiral sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil po yan sa ITCZ. Posible ang mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na thunderstorms. Ayan, oras natin, alas 7:13 ng umaga, batiin natin yung mga nagba-birthday. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday. This is your birthday song. December 19, happy birthday po kay Teacher Maris Falca Santos, ayan, former classmate ko. Sa WEMSU. Happy birthday rin kay Sir Jim Barreto Balasoto. Happy birthday kay Zian Flores. Kay AJ Atabelo. Ayan, happy birthday, tita ng aking husband. Kay Teacher Nel Egipto Encinares. Hi po sa Encinares family, kay Jewel dyan sa Fairview. Happy birthday po, Teacher Nel. And kanina pa ito.
Ayun, etong Jaworski Gino. Yan, happy birthday. Oo, ayan. So, happy birthday kay Uncle Chin Concepcion, no? Good morning. Yan, mga listener natin yan, sir, dyan sa Baliwasan. Oo, good morning, no? At syempre kay Uncle Sosimo Tubosa Orabe. Shoutout, good morning din dyan sa mga Orabe family, no? Dyan sa Barangay Santa Catalina. At syempre, hello din, sa Hamid, no? Kay Satya Hamid, happy birthday din. Hello kay Mother Lina, good morning. Happy birthday sa bali pamangkin. No, pamangkin ni Mother. Advance happy birthday rin sa kapatid ng ating Chief Tech, si Kuya Roel Paulino. Ayan. Happy birthday po Sir Roel, and kay Pastor Emmanuel Baluyo. Magbe-birthday siya bukas, December 20. Happy birthday po Pastor at sa entire Baluyo family. Good morning sa inyo. Akala ko sa entire family, happy birthday. Kay kay Rosemary Soling. Oh, nako, lagot ka. Hindi ngayon. Ay, hindi sa 21. Nakalagay dito. Advance? Oo. Sa Monday ko nabatiin. Sa Monday na lang. Oo pala. Sunday, no? Oo. So, sa Sunday, happy birthday. Wala kasi siya dito, so okay lang. Happy birthday kay Nakakalimutan Rosemary. natin yung mga tao. At saka, advance happy birthday pala, Sar. Sa'yo. Next year. Wala na. Advance na. Una pala si Ayan. Kuya Meng. Oo, Ay, congratulations pala, naalala ko ha. Oo. Singit ko lang. Yung mga nakapasa sa licensure oo. examination for teachers. Sister-in-law, Kakilala ka. sister-in-law ko. Sister-in-law sa bahay. Kagabi nga, nag-greet ako, good evening, ma'am. Kasi Ma'am na siya. official na. Pero actually, ang tagal na nila nagtuturo, Sar, online. Oo. Ayan. At saka parang principal nata siya sa online. Talaga? Hindi, kasi may sarili na siyang may sarili na siyang company. Oo, may so magde-depend oo. pa ba siya? Hindi na, no? Siyempre, nandun na siya sa principal na siya Oo. dun eh. Malakas. Pagdating na sa DepEd, Saka magti-teacher mas malaki yung Di ba, magti-teacher 1 pa lang siya, no? So, doon principal na, ikaw daw. Hindi naman, sakto lang din. Pero kasi, di ba, para sa kanya, komportable na siya kasi sa naka-work from home, di ba? Ayun. Congrats, Congratulations sa mga lahat. ma'am and sir. No? Kailan kaya na naman ang kwan nila? Anong tawag yan? O-taking. May na yan, may announcement. Parang walang mga classmate ko na pumasa. Talaga. Oo, kasi lahat sila pumasa na, sir. Tapos Dos, na pala. tres lang kami. Take ka na next year. Hindi na. Hindi na. Sige po, happy birthday po sa inyong lahat. God bless you. Salita at tanong ngayon. Para sa ating salita ngayong umaga, integrity and righteousness. Sa Pilipino, katapatan o integridad. Bisaya, pagka maunungon o pagka matarong. Yan, no, tausugi, pag marayaw, iwan mabuntol. Tanong po natin, meron pa ba kayong katapatan at integridad? Proverbs chapter 11 verse 3, the integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them. Sa Kawikaan 11:3, ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Ayan. Yung tanong na may katapatan ka pa ba at integridad ay isang mabigat na tanong, Bin. Kung ibabato mo yan sa iyong sarili ngayon, meron ka pa bang integrity o itong being honest? Meron ka pa bang masasabing strong moral principle? Masasabi mo pa ba na ikaw ay tapat at maayos pa ang iyong reputasyon? Alam mo, sa mundong ito, Bin, ang daming temptation, ang daming pwedeng maging dahilan para mag-compromise ka. Pero sabi nga ng salita ng Panginoon, yung mga upright, lagi silang guided sa kanilang magiging future. Pero itong mga gumagawa ng masama, wala na yung integrity and honesty or katapatan, 'di ba? Wawasakin sila ng kanilang mismong kataksilan.
At saka alam mo sir, no, para siyang sa business ba? Mm. No, kapag gusto mo ng mabilisan, 'di ba? Alam mo 'yun, or malakihan agad, panandalian lang. So yung pagiging tapat kasi no at yung pagiging sabi nga dito no, yung matuwid no, ay 'di ba longevity ba? No, matagal. Mhm. Matagal 'yan, matagal siya no. So marami kang testing no. Alam mo kahapon parang na-observe ko no, may isang aplikante. Parang may iniwan na gamit. Mm. Tapos hindi siya hiningian ng identity, hindi siya hiningian ng ID, hindi siya hiningian ng CCTV. Basta may iniwan parang something wallet ba or cellphone. Mhm. Iniwan doon. Tapos habang inobserbahan ko sa may kalayuan no, nakikita ko parang ang tagal sir, siguro mga almost 40 minutes Mhm. na kaharap lang niya. Sila lang talaga pati nung gamit na yun, nung wallet na yun. Aplikante ha. Mhm. Oh, so parang hindi ko alam kung ano yung main point doon na parang baka tinitest ba siya, no? Tinitest yung kanyang integrity kasi parang 'di ba bakit mo naman iiwanan yung wallet mo, yung cellphone mo, 'di ba? Mhm. Tapos walang katao-tao. Siguro kahit ako hindi na ako makikita, especially against the light pa naman ako, tingnan niyo. Mhm. Mhm. Hindi naman ako nakikita pag against the light, 'di ba? Mhm. Hindi naman maitim, pero Mhm. hindi lang talaga nakikita. Pero sabi ko, 'di ba, yung ganun yung parang naging na timing lang ba no? Yun yung reflection minsan sa ating kabarangay na tinitest tayo na alam mo ilalagay ka sa sitwasyon na nandiyan na lahat sa iyo. Lahat ng pangangailangan mo na pwede kang hindi na magpaalam, wala Mhm. naman nakakaalam. But then, 'di ba, yung nga sa kuan natin ngayon no, sa lesson natin ngayon. Mm. Mm. Yung sabi dito, ang katapatan ay tungkol sa pagsasabi ng katotohanan. Mhm. Oo, 'di ba yung katapatan, yung being honest at minsan paano pagbantaan na ang buhay mo? Paano kung may madadamay? Paano kung may masisira? Paano kung may magagalit? Mhm. 'Di ba? May katapatan ka pa rin ba? How about ang integrity? Ang integrity, ito yung tungkol sa paninindigan sa iyong mga prinsipyo. Siyempre, integrity, na ang source mo dyan ay ang Panginoon. So, paano yung prinsipyo mo? Yung moralidad mo? O, halimbawa, may nag-tempt sa'yo na, gaya ng sinabi mo kanina, Mhm. 'di ba, about money naman yun eh. O, Mhm. eto, babayaran kita, pasok mo lang to siya sa government. Mhm. 'Di ba? O kaya, hindi naman malalaman ng asawa mo. Mhm. Tayo lang naman dalawa makakaalam nito. Paano yung integrity mo? Mahirap siya, Bin. Kasi yung mundo ngayon, parang wala na lang to eh. 'Di ba? El mundo ahora, okay lang, bibi. Kay todo yaman taas eh. Mahirap siya. Pero kung nandun ka sa point na you want to please the Lord, Mhm. so magagawa mo pa rin ba maging honest before God? Magagawa mo pa rin ba maging righteous before the Lord? Yung makip ang iyong integrity. At saka alam mo no, wala pa rin talagang 'di ba? Nakikita din natin no katulad nga ng balita natin kanina sir na napakinggan natin early in the morning, 'di ba? Ngayon na nagkakaroon na ng kaparusahan no, especially alam mo, parang yun nga yung sinasabi nga natin no, especially kapag ikaw ay sinasabi nga talaga nila yung experience talaga ay yun yung mas hindi mo mababayaran no. Oo. Akala mo sasabihin ko experience is the best teacher ha. Hindi siya mababayaran sir no. Hindi siya masusuhulan. Especially no, yung sinasabi nga natin dito, yung kapag yung experience mo is nakita mo lahat no, halos siguro yung lahat ng meron tayo ngayon no, naranasan mo na pagdaanan mo and here comes at the end of that yung end point. Nakita mo talaga na paano ka preserve no yung buhay mo ng Panginoon no, preserve yung buhay natin ng Diyos na akala mo 50-50 ka na, 40-60, di ba? 30-70, but then nakita mo ngayon malakas ka ulit, di ba? Kapag meron kang ganung experience, mawawala yung halaga ng yung mga panandalian, yun nga yung gagawin mo yung hindi tama, no? Yung pagsasabi ng hindi tama. Kasi alam mo sa experience mo na kahit wala kang gawin, sabi nga nila, basta malinis ka. Diba, minsan napapansin natin no, sabi nga there's something daw no, may parang bagay daw na nangyayari kapag yung
yung kapaligiran o yung kagamitan ay malinis. Halimbawa, kapag motor mo madumi, parang ang pangit ng takbo. Talaga. Napapansin mo 'yan? Hindi. Sa bagay. Hindi, pero sa mga well experienced, no, siguro sa Yung mga pag, sensitive pag may siguro. mga driver, bakit manid ka? Hindi, yung mga driver na matagal na sa, alam mo, pag bagong linis yung kadena, Oo, bagong oo. Iba rin bagong talagang feeling kapag malinis na change oil. bagong change, yun ang washing, minimin ko. oo. Iba naman yung hindi naman yung washing na malinis. Siyempre, Ah, useless na din malinis yung motor mo pero duming-dumi na yung oil mo. Hindi, I mean malinis ba lahat, no? Kahit ilang taon na 'yan, nag-iiba yung feeling ba? Nag-iiba yung iba yung hatak niya. So the same thing ba parang sa atin, no, sa buhay natin, kapag alam mo sa sarili mo na malinis ka at hindi lang nagmamalinis malinis ka, no. Makikita mo magaan, 'di ba? Smooth. Oo, sabi nga dito, 'di ba? Ano 'yun? Smooth yung takbo, no? Naalala ko din kasi nga, Di ba dapat kahapon yan kasi throwback tayo? Sige, hindi. Di ba kagabi inaresto na ng NBI yung mga sangkot sa anomalyang flood control project. So kung titingnan natin, yun yung sinasabi ng Word of God. Itong mga masama wawasaking ng kanyang kataksilan mismo. So dahil na-question na ang kanilang integrity, ang kanilang honesty, natuklasan, na-discover. So, nakakalungkot man na nangyari yon. Pero, di ba, talagang pagbabayaran mo at it will really destroy you. Kasi kagaya nung kay Mrs. Diskaya, yung concern niya, yung mga anak niya, ganito yung condition. Tapos, makukulong siya. Kagabi, nakulong na siya sa NBI. Yung isa, bailable, pero yung isang malversation of public funds, non-bailable yun. So, di ba, lahat po ay may kabayaran. May kabayaran. Kapag nasira ang ating katapatan at ang ating integrity. Maybe not now, hindi mo pa ramdam yan, pero one day, darating po talaga yan. So, let us confess, repent, at humingi tayo ng sorry sa Panginoon, sa mga tao na ating nadaya at mag-surrender sa Panginoon. Wala tayong ibang tatakbuhan sa mga panahong ito. 'Di ba, may isang news pa kagabi na nahulog sa bangin yung dating undersecretary ng DPWH at iniimbestigahan pa yung kung talaga bang nahulog or may foul play or may iba pang dahilan. At siya din ay sangkot. So, hindi natin sinasabi pero it will really destroy you kapag nawala yung honesty sa atin. Hindi talaga yung warning ng Panginoon, totoo po talaga 'yan. So, hindi pa naman huli ang lahat. No, kahit may punishment matatanggap. Yung importante, paano ka nag-admit, paano ka nag-confess, paano ka nag-surrender. Parang gusto mo nang magsisi sa kasalanan mo sa itsura mong 'yan. Yung ano hindi, nagre-reflect din tayo, hinahanap din natin sir, no? Kasi 'di ba? Parang kinabahan ka bigla. Hindi naman tayo inalala ko lang kung kailan yung huling pandaraya, no? Alam mo yung parang siguro sa pansit lang kasi actually yung pansit 15 lang isa. 15 lang yun, no? Pinapatuhan mo ako ng 10 piso. Oo, 25, hindi, pamasahe ko din. Libre mo ko. Napapaisip ako, Kaya sabi ko, ang lalim bigla ng iniisip mo. Pero, 15 lang galikit, tabendale kumigo 25. pero sa lahat ng nagawa kong kasalanan, parang yun yung pinaka mabigat. Hindi, akala ko walang epekto. Yun yung pinaka-latest. And existing. Okay, running. ilang pansit na yung pinabili ko Parang sa'yo. isa pa lang. Induno ka. Puno pa lang. 2. Oh. Bilang-bilangin mo din yung mga nalibre ko sa'yo. Iba talaga yung word of God. Do kayang magpa-repent agad-agad. Hindi, yun lang. Sabi nga, may lagi ako naririnig, kidding aside. Tama ba yun? May mga terms talaga na hindi ko alam paano, hindi ako alam na gamitin. Ayun. Ayan, sige na. Natuklasan tuloy yung pansit kinsela. Hindi, pero 25 yun, sir. Alam mo bakit? With chicken. Hindi mo tinanggalan ng chicken yung pansit. Hindi, wala. May chicken. Parang may chicken yun. Pero, chicken maya cubes. na natin pag-usapan. Ayan po. Oo. Muli ang ating tanong, nandyan pa rin po ba ang inyong integrity?
and righteousness. Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:30 na ng umaga. Para po sa ating unang balita, sinuspindi ng Malacanang ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa Disyembre 29 ngayong taong ito, araw po yan ng Lunes, at sa Enero 2, 2026. Araw po yan ng Biyernes. Layo nitong bigyan ng sapat na panahon ang mga kawani ng gobyerno na ipagdiwang ang bagong taon at makabiyahe sa kani-kanilang mga lalawigan. Batay ito sa Memorandum Circular Number 111 na nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto. Subalit, ang mga magtatrabaho na magbibigay ng vital, health at emergency services ay mananatiling may trabaho. Ang suspensyon sa mga pribadong kumpanya naman ay nakadepende sa desisyon ng kanilang pamumunuan. Yan, depende sa kanilang pamunuan. Zambasulta Balita. Yan, so ito Bin, maganda to, no? Magbibigay ng opportunity sa ating mga empleyado kasi alam mo, minsan punuan na talaga yung mga pantalan, Mhm. diba? Yung mga paliparan kasi lahat ay excited umuwi. So, Sabay-sabay, no? oo, kahit may mga personal vehicle ka, pag nagsabay-sabay kayo pa uwing probinsya, talagang magkaka-traffic. So, magandang magandang pagkakataon ito para mas makasama pa din ng matagal ng ng empleyado ang kanilang mga kamag-anak. Mhm. Kasi minsan yan lang yung panahon na magkakasama sila. Yan lang yung panahon na hinihintay for the whole year na makauwi. Kasi yun lang yung time na pinayagan na mag-leave, 'di ba, pag Christmas. So, something na dapat natin na ipagpasalamat Mhm. ito. At dun sa mga private company, depende po sa inyong discretion, sa inyong pamunuan kung anong magiging decision ninyo. No, pero maganda din na ma-encourage natin na pagbigyan din ang mga private companies ng pagkakataon ng kanilang mga empleyado, kanilang mga manggagawa na magkaroon ng ganitong suspension Mhm. ng trabaho. Zambasulta Balita. Ito naman sir, no? Opisyal nang idineklara ni Mayor Kimer Adante Olaso ang bawat araw ng linggo bilang Family Day sa buong lungsod ng Zamboanga sa ilalim ng Executive Order Number KHYM-084-2025. Hinihikayat ang bawat miyembro ng pamilya na huwag gumamit ng cellphone tuwing linggo upang magkaroon ng mas makabuluhang pag-uusap ng personal. Ipinagbabawal ang pag-schedule ng anumang mga kaganapan o aktibidad tuwing linggo para bigyang daan ang oras sa pamilya maliban na lamang sa mga gawaing panrelihiyon. Tugunan ang issue ng pagiging dysfunctional ng ilang pamilya sa kabila ng makabagong teknolohiya at muling palakasin ang pagkakaisa at pasasalamat sa loob ng tahanan. Ang nasabing kautusan ay nilagdaan noong ika-10 ng Nobyembre 2025. Zambasulta Balita. Ayan, wala namang sinabi kung may penalty kung hindi ito susundin. Pero magandang Paalala, no? magandang declaration to. Alam mo kasi Bin, minsan nakakalungkot kasi mismong pamilya nag-aaway-away. Mhm. Hindi nagkikibuan, hindi nagpapansinan. Mhm. Meron siguro nga dito walang ganang sumali sa Christmas party or sa New Year celebration, di ba? Family reunion. Family reunion. Kasi nga, sa loob ng bahay, wala ng peace, walang unity. Yun. Oo, no? And, Unity. Tama. oo, lalo na kung laging may nagtitrigger, may laging nagpo-provoke. Diba? So, maganda tong ginawa ng ating alkalde. Pero, alam mo yon, kailangan din maging malakas ka Mhm. kung ikaw ang gagamitin ng Panginoon para maging united kayo ulit. Mhm. Oo. Kung alam mo yung calling mo, ikaw yung magre-reconcile ng buong family, Mhm. kailangan mo maging malakas, matatag, at brave
courageous kasi family matters ang pag-uusapan. Kaya nga tayo dito, may program talaga tayo May ng programa tayong Family Matters. oo, ano? kasi ayaw natin na yung small unit, 'di ba, ng ating institution, itong family nga ay magwawatak-watak. Mhm. Kasi alam mo naman, pag pamilya na ang magkakasiraan, anong Ano pang foundation, no? Mm. Oo. paglabas niyan? Anong pwedeng ma-share niyan? Di baka sa future, pag nagkaroon ng family yan, watak din. The Kasi same nga, pattern, no? oo, yun yung nakakalungkot. So, I hope, no, sabi nga dito ni Mayor, pwera doon sa mga religious activity, Mm-mm. huwag nyo tatanggalin yung pag Sunday. Pero after that, pwede kayo mag-family bonding. At saka, actually, no, parang in every religious activities naman, no, pagkatapos naman nun, automatic, part na rin yun ng family bonding. Mm. Part na rin yun, no, kahit sa anong kwan yan. And yun nga, no, ang maganda lang dito kasi na nakikita at nararamdaman ng ating mayor, no, yung realidad, no, Mm. kasi nga the other day na pansin nga namin, sir, sabi ang ganda ng banding nila. Siyempre, Mhm. ikaw naman, no, parang napalingon ako, paglingon ko, lahat sila nakahawak sa kanilang cellphone. Oh. Di ba? Kaya, hindi, at saka observation ko, no, kahit sa mga pamangkin, sir, na kapag kinakamusta mo, kasi may mga estudyante, no, kapag tinatanong ko, kamusta? Ganyan. Alam mo yun, kapag hindi sila, parang nasusurprise sila na may parang, alam mo yun, face-to-face interaction na parang, uy, kinakamusta, parang pwede pala magkamustahan ng, Kaya, gamitin natin to, itong executive order para, di ba, magsama-sama muli ang pamilya, no cellphone during family bonding. Maganda yan. Pero pwede yung mag-picture kayo picture. para may documentation, may memories, di ba? Siguro kahit sabihin natin hindi biglaan ba, no? Siguro mga 15 minuto, 30. Hindi, I mean, di ba kasi yun yung naging norm sa So binabalik lang natin yung the original normal, di ba? Before nagkaroon ng technology. So parang, di ba, hindi mo naman pwedeng agad-agad na yun din kasi minsan napuputol agad kasi gusto mo agad-agad. Napuputol yung magandang kwansana, no? Idea. Zambasulta Balita. Ayan, sa ibang balita naman, nagpaalala po ang barangay kapitan ng Bungyao, si Honorable Leo Resurrection, sa kanyang mga residente sa sitio Kalingak na iwasan po ang magpakalat ng maling impormasyon o haka-haka kaugnay nga sa lumalabas na usok sa lupa sa nasabing lugar upang maiwasan na magbigay ng takot sa mga residente o kaya magbigay ng panic, no, magkaroon ng panic. Ayon po kay Resurrection, mas makabubuting hintayin ang opisyal na resulta ng pagsusuri ng mga eksperto mula sa mga kinauukulang ahensya o concerned agency upang malaman ang tunay na sanhi ng nangyayari sa kanilang barangay. Patuloy naman ang kanyang paalala na wag munang kumuha ng tubig sa ilog para masigurado nga na maging ligtas ang mga ito. Wala kasing kasiguruduhan kung kontaminado na ba ito dahil sa usok. Ayon naman kay FIVOLC o IC Zamboanga Alan Romel Labayog, batay sa kanilang seismic maps, kanyang sinabi na walang fault line na matatagpuan sa nasabing lugar. Nilinaw din niya na base sa opisyal na listahan, merong 23 aktibong bulkan sa bansa at ang pinakamalapit sa atin ay ang Western Mindanao na nasa hulo pa. Kaya't walang indikasyon ng aktibidad ng bulkan sa may Bungyao. Wala ring naitalang anumang paggalaw ng lupa o lindol na maaring iugnay sa pag-usok. Paliwanag din ni Labayog, bagamat may usok na lumalabas, kailangan munang masuri ang iba pang mga dahilan nito, gaya ng pag-check ng geothermal source, ito yung natural na init mula sa ilalim ng lupa, or remnant heat, ang organic material decay, ito po yung reaksyon ng mga nabubulok na materyales sa ilalim ng lupa na maaring maging dahilan ng paglabas ng init at usok. Itong coal or carbon deposits, mga deposito
ng karbon na posibleng nagre-react at nagiging sanhi ng usok. Napansin din niya na walang yellowish na kulay sa paligid ng usok na isang pangunahing palatandaan kung sulfur ang sanhi nito. Sa ngayon, ang sitio Kalingak ay nananatiling nasa ilalim naman ng obserbasyon ng Barangay Council at ng mga otoridad. Zambasulta Balita. Inaasahan ngayong araw ang pagtanggap ng ayuda mula sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO at sa Barangay Council ng Manikaan ng mga pamilyang nasiraan ng bahay dahil sa naranasang malakas na hangin at ulan nitong nakaraang linggo sa lungsod. Batay sa inisyal na ulat, aabot sa 26 na kabahayan sa Manikahan, partikular ang mga nakatira malapit sa Aplaya, ang nawalan ng bubong at nasiraan ng mga dingding. Nitong linggo lang ay nakaranas ang lungsod ng malalakas na pag-ulan at hangin na dulot ng Easterlies at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon kay Barangay Captain Erolyn Jade Barredo, inaasahan ding mailalabas ngayong araw ang kumpletong detalye at listahan ng mga pamilyang naapektuhan na sa nasabing lugar. Zambasulta Balita. Samantala, ang City Government of Zamboanga ay naglabas po ng mga bawal na firecrackers, no? Ano ba itong mga prohibited types of firecrackers and pyrotechnic devices. At according po ito sa IRR Republic Act number 7183, bawal po gamitin ang Watusi, Pop-Pop, Piccolo, Plap-Plap, 5-star, Giant Bawang, Atomic Bomb, large size ng Judas Belt at Giant Whistle Bomb. Bawal din ang Super Lolo, Goodbye Bading, Lolo Thunder, Atomic Triangle, Mother Rockets, Goodbye Philippines, Goodbye De Lima, Goodbye Napoles at Coke in Can. Kasama rin po sa mga bawal ang Bin Laden, Kabasi, Super Yolanda, Boga, Quiton, Hello Colombia, Pillbox, Tuna at GPH Nuclear. At kasama din ang Dart Bomb, King Kong, Special, Goodbye Chismosa. Ayan, grabe yung mga pangalan ng mga mga paputok at pyro. Ang mga ng mga firecrackers at pyro. Mga panahon natin, no, mga Shooting Star. Shooting Star tawag namin yan dati, sir. Shooting Star, di ba? Ayan, Watusi. Oo. So, pag may nagbebenta nito, so ibig sabihin, kung bawal ipaputok ito, bawal din ang may magbenta. Bawal pag may di ba pinagbabawal nga to. So, pag may nagbenta, ayan. I-report. I-report. Pwedeng i-report, pwedeng So, for this year yan, titingnan kung next year, kaya na bang i-lift itong ban kasi na di ba ito. so far, hindi nga na-aprobahan. Killed kasi ito eh. Actually, nagkaroon ng 8-8 kasi di ba 16 sila sa city council. Yung boto niyan kung tatanggalin na ba ang leave or hindi, 8-8. 8-8. Ang nag-break ng tie ay ang presiding officer through our Vice Mayor Maria Isabela Bengclimaco. Kaya nanalo na ban pa rin ito. Pero kung maiayos nila, sabi nga ni City Councilor Ray Bayugin, kung maayos nila yung sino ang mananagot, ang accountable kapag may nadisgrasya, at ayusin pa yung rules nito, possible next year, baka ma-lift na siya. Pero sa ngayon, bawal po siya para naman din siya sa ating kaligtasan at mas safe siya sa ating mga fur babies, di ba? So, oras po natin, 7:44 ng umaga at DTI advisory muna tayo, Bin. Please be informed na yung DTI Zamboanga City Office ay close po sa December 22. Monday ata to, no?
Mhm. To December 22 dahil sila po ay magsasagawa ng 2025 team building activity nila. All walk-in services and transaction will be temporarily unavailable. Yung regular operations po nila ay magre-resume next day, December 23. At kung may urgent concern po kayo, pwede po kayong mag-reach out sa kanila through their email or hotline number. At ang kanilang hotline number ay 0977-811-1711 o kaya 0953 068-9929. Pwede din po kayong mag-email sa ro9.zamboangacity@dti.gov.ph. Zambasulta Balita. At yan ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil po sa ating pagbabalik ay makakasama po natin si Ma'am Angelica Enriquez Cabaron. Pag-uusapan po natin kasi nangunguna po ang mga Pinay sa buong mundo sa pagbisita sa mga porn site. So, paano nga ba ito malalagpasan? Abangan nyo po yan sa pagbabalik natin. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, magbabalik ang oras na Zamba Sulta dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. From fear to faith, parang ganito ang tema ng buhay ni April Ortiz nang makilala niya si Lord. Nakaranas siya ng emotional crisis mula sa isang hindi inaasahang aksidente. After the car accident, it was a traumatic event for me. I didn't sleep too well. I want to get off the cab. And then that taxi driver was listening to your station, sir. And I praise God because that word of that radio station, your radio station said, fear comes from the enemy. That fear is not from God. Up 987 DYFR-FM ang station na napakinggan ni April sa Cebu City. Na-encourage siya ng message na i-focus ang paningin kay Jesus at magtiwala sa Diyos na nagbigay sa kanya ng second chance in life. I think the hardest part for me, sir, was knowing that I'm alone because my husband is not there. I'm going to be the ones going to drive the car. And knowing that you are alone and that no one is there to help you navigate through life and your emotion, that's for me is quite hard. And that's how the Word of God helped me and build my faith. May pinagdadaanan si April sa kanyang marriage during this time. Naging malaking comfort sa kanya ang encouragement mula sa church at fellow believers. I praise God because little by little, He was sending me warning, and He was actually building and He's aligning people. And one of the community is also your radio station and also the church. And it actually helped me to be deeply rooted in the Word of God and really to help me in terms of my emotion of really not feeling alone. I think it was DJ Zar mentioned that the Christian life is not meant to be lived alone. It has to be lived in a community. And then accountability is very important, in which something that I forgot, and I think that is one important factor as a Christian that we should always remember. Well, thank you for sharing that. You've mentioned foundational things, being biblically rooted, being in a community, being amongst peers or friends or others who are going through the same thing. But I think the anchoring is really important. The anchoring is anchored on God. And I think the tremendous sacrifices that we go through allows God to mold us in these trying times.
And when people hear the message, they should really be part of a community. And the best community is to be part of the body of Christ. So I think your example is an encouragement. Your station actually helped me to find joy, happiness, and to find God again. I'm doing quite well with the help of God. That's one thing that I can say. I'm not where I used to be, praise God. Gaya ni April, maraming tao ang nakaka-experience ng kalungkutan at isolation, kahit pa sa urban areas. Bahagi ng mission natin sa FEBC na i-connect ang mga tao sa gospel-believing communities kung saan maririnig nila ang salita ng Diyos, makakatanggap ng pastoral care at mararanasan ang pag-ibig ng Diyos mula sa congregation. Sabi pa ni April, marami sa nasasakyan niyang taxi sa Metro Cebu ang naka-tune in sa Up 987. Grateful siya dahil nare-reach out ng good news ang mga taong maaaring walang chance na makarinig nito. Payo ng Ephesians 4:15-16, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. We'd love to hear how God has used our broadcast to encourage you and nurture your connection to a church family. I-message kami sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcast and bring hope to more people, please visit febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Si Pastor Rico Jellit. Kaibigan, naranasan mo na bang matupad ang matagal mo nang pinapangarap? Napakasaya, di ba? Isang kasiyahan na wala kang mapaglagyan o hindi pwedeng manahimik na lamang. Yan ang nangyari sa kwento ni Simeon, isang matuwid at matapat na lingkod ng Diyos. The Bible says, Simeon has been waiting for the coming of the Messiah and for the consolation of Israel. Isang araw, dumating at natupad ang kanyang matagal ng pinapangarap. Nakita niya mismo at nahawakan ang Messiah. At that moment, he didn't just see the child, he saw the salvation of man through Jesus Christ. Now folks, God's promises may take time, but they are certain. Like Simeon, we are called to live in expectation and faith, even when waiting seems so long and uncertain, but trust that God's timing is always the best. But one of the most significant truths in this text that I want to emphasize is in verse 31 and 32. He said, which you have prepared in the sight of all nations, a light for revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. These verses reveal the universality of salvation. Simeon was saying that the gift of salvation was not only for Israel, but for every nation, for every tribe, and every tongue. Salvation was never meant to be hidden, but to be displayed and declared for all to see and for all to hear. Folks, we need to understand that the gospel is for everyone. Our task is to reflect that inclusive love by the way we talk and the way we live. Our very lives should be declarations of the gospel. As the Bible says, we are the living epistles of Christ. God's heart has always been for people.
His love knows no boundaries, and His grace reaches even the fastest and busiest heart. Now, as recipients of this amazing salvation, we are not meant to keep it to ourselves. The same love that saved us should be sent to our families, to our friends, to the communities, and even to those who seem so far away from God's reach. Now, if salvation is truly for all, then silence should never be an option for all Christians. You see, the world is getting chaotic. Wickedness is very loud. Sin is very noisy and always trending. Yet, sadly, most of the people of God are silent and apathetic. As people of God, there is a need for us to make a stand now, to make the love of God and the gospel trending in social media or in everything that we do wherever we are. After all, we are called to be ambassadors of Jesus Christ. Now I urge you folks, let us get up from being passive and complacent, and let us go with compassion, speak with conviction, and act with urgency, because the message that we carry has the power to change eternity. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Hatid ng Pasko ang pag-ibig at pag-asang laan ni Kristo para sa mundo. Si Kristo ang Panginoon, boses ng pag-asa, ilaw sa bawat puso. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede niyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Pag-usapan natin. Ngayong araw ng Biyernes ay pag-uusapan po natin na itong tungkol sa bakit nga ba nangunguna ang mga Pinay sa pagbisita sa mga porn sites at paano po ito malalagpasan. Alam niyo po kasi sa ating mga tagapakinig, ang mga Pinay po ang may pinakaaktibong viewers ng adult content sa Pornhub sa taong 2025. Ito po ang lumabas sa taunang user data ng nasabing website. Sa report ng Pornhub, 64% ng mga bumisita sa kanilang website ay mga kababaihan na mula po sa ating bansa. Lumalabas na isa ang Pilipinas sa 3 mga bansa na kabilang sa top 20 na mayorya ng viewers ay mga babae. Samantala napanatili din ng Pilipinas ang ikatlong spot pagdating po sa pinakamaraming nag-visit sa nasabing website ngayong taon. Nanguna rito ang Amerika at sinundan ng Mexico. Humaba din umano ang tagal ng panonood ng visitors mula sa Pilipinas at mataas ito sa phone users. Lumalabas din na nasa edad 18 to 24 years old ang pinakamataas na visitor traffic mula sa Pilipinas. Kaya pag-uusapan po natin ito ngayon, pero bago yan ay gusto ko po muna i-welcome ang ating co-host, Pastor John Dave Labrador. Pastor, maayong buntag. Good morning, buenos dias, and good morning, maayong buntag, Zamboanga Peninsula. Ayan. Doc, good morning po. Yes. At, good morning. Ayan, at sabi ko nga po kanina, pag-uusapan natin ito. Makakasama rin po, we are privileged po na makasama rin ang ating guest ngayon via Zoom.
na isang doctor in clinical counseling, licensed counselor. Siya po ay employed sa BJMP at naka-assign ngayon sa National Headquarters Mindanao Avenue, Quezon City. Siya rin ay na-designate bilang hepe ng Moral Recovery and Values Restoration Section sa Chaplaincy Service Office and counseling coordinator conducting individual, marital, family, and group counseling sessions. I-welcome po natin via Zoom ang ating guest ngayon, Dr. Angelica Enriquez Cabaron. Doc, buenos dias. Buenos dias and gracias Sarah and Pastor Dave for having me. Talagang masaya ako sa mga ganitong sa mga ganitong mga Topic. yeah. And good morning sa ating mga listeners and sa ating mga televiewers. Meron ba? Yes No, po. sa oras na Sambasulta. Yes, I ayan. pray and we pray na we can help you today. Opo. Actually po, Doc, no, yung po talaga yung pinagpe-pray ko din nung sinabi ko nga kay Pastor Jan Dave, hanap tayo ng Christian guidance counselor din dahil hindi biro yung ating issue ngayon. Imagine po, no, from the Philippines, yung mga nangunguna pagdating sa mga kababaihan sa gender mula sa Pilipinas po yung galing yung mga top viewer. Sa inyong palagay po, Doc, no, ano po kaya ang dahilan? Bakit po ito ang naging resulta? Ano po kaya yung mga dahilan? Bakit mga kababaihan natin ay nanonood ng ganitong mga site? Yeah. Actually, wala naman tayong research no sa Pilipinas na bakit naging ganito yung number or yung antas natin pagdating sa porn view. No, this is very sad. Ang nakikita ko lang, no, especially doon sa engagement ko with issues ng pornography, ang number one talaga is yung social media natin, no, yung engagement talaga ng mga tao. So, mga babae, doon engaged din talaga. And isa sa mga nakikita ko din is hindi lang dahil babae sila, I do not know kung tama din ba yung iniisip ko or assessment ko. Possible kasi dahil tumataas na rin ang number ng ating LGBTQ, no, yung ating homosexual na mga babae. And isa kasi sa mga objectives ng mga yung practicing, nandoon yung ini-enhance talaga yung kanilang sexuality. So isa yan, aside sa curiosity ng mga babae. So kung 18 to 25 or 25 ang demographic, isa din sa nakikita ko yung mga babae na nasa bahay lang, no, na walang employment. So vulnerable talaga sila kasi mas maraming idle time for them. Sige po. Etong ganito po ba, Dok? Alam niyo po, Dok, kasi nung lumabas itong mga balita, yung comment ng mga netizens, nakakahiya ang Pilipinas. Kasi ganito, dito tayo nag-top 1 pagdating sa mga kababaihan. Pero for you, Doc, mas more ba siya sa nakakahiya or more siya sa alarming at or kaya doon siya sa nakakalungkot? Yan yung problem ng Pilipino kasi ang Pilipino kasi shame-based talaga tayo, no? So mas nauuna yung hiya pero actually nakakalungkot. And this is really alarming. Yun yung pinaka dapat isipin or iramdam ng mga tao ngayon. Hindi ang hiya. Sige po. Yung kumbaga, yung concern po dapat natin Yeah, dapat mas exactly. malalim. Lalo na po no, Exactly. nasa youth hanggang professional po yung edad na maraming bumibisita doon sa site na iyon. Yeah, tama. Tama yan. Ito po, Doc, no, itong panonood po ng pornography, gaano po ba din ito kabigat pag ating ibe-base din sa Word of God? Paano po ba ito
nag-go against para mas makita natin na hindi lang problema dito yung physical, emotional, pero may spiritual implication din po ito eh. Yeah, kung puntahan talaga natin ang biblical principles, pero let's go there mamaya, no? Pero kailangan natin maintindihan talaga ang pornography. So kung may website ng pornography, ang pornography talaga is designed siya to provoke lust. Alam niyo yung so kung designed siya to provoke lust, that's very detrimental talaga sa mental health ng isang individual, especially babae. No, so ang alam natin, no, as Christians, when we became born again Christians, alam talaga natin na ang number one talaga na information or education na nakuha natin sa pagtuturo ng salita ng Panginoon is yung ating katawan ay templo ng Panginoon. So affected talaga ang pag-iisip, affected ang pakiramdam, and affected ang behavior. So kung basehan natin ang salita ng Panginoon, talagang very strict talaga ang salita ng Panginoon. So this is really very difficult. Kung may mga ganong engagements yung ating mga kababaihan. Pastor Jan. Gusto ko lang idagdag, even Jesus, no, warned against lust, no? Kasi sinabi mo kanina yung pornography, it awakens something in us, no? Yung lust. Tsaka Sarah, yung gusto ko lang din idagdag na yung panonood ng pornography, it is always against God's teaching kasi ang pornography kasi, it will turn people into objects rather than yung design ng Panginoon as created in the image of God. No? Exactly. Object na iba naman din yung nangyayari. And it separates us from the original design ng Panginoon. So, ang design ng pornography is to awaken yung lust. Ang nasisira naman doon is yung design ng Panginoon sa atin kasi look at people as objects of pleasure, objects of something that will gratify us, ganun po yun. Yeah, exactly. Idagdag ko dyan, Pastor, no, yung object of sexual pleasure. Yeah, tama yan. Yung pagkatao natin na we were designed by God to honor Him, no, sa ating body. Dahil doon sa engagement ng isang babae or isang lalaki sa pornography, so nandoon yung nare-reduce to objects for sexual gratification yung ating pagkatao. And that is very sad. Pero matanong ko po, Dok, consider po ba natin yung itong panonood lagi-lagi ay form of addiction na rin po ito? Yung parang hindi na makawala, na slave na po siya sa ganitong panonood? Yeah, exactly. Kasi ang panonood palagi, so nawawire ang brain doon sa pinapanood mo. So kung everyday basis ang panonood mo, then pwede siyang mag-condition ng addiction. And pleasurable talaga ang porn sa utak ng tao. So pwede siyang maging addictive sa porn. Actually, meron nga talaga tayong sexual addiction. And before it became a sexual addiction, nandoon talaga yung una yung pornography. Lagi. Parang in the long run, Doc, pwede ba lang sabihin, magiging part na yan sa activities of daily living? Kasi part na yan ng life eh. Inahanap na. Minsan, Sarah, tama yun, sabi mo, naging addiction siya kasi binibigyan mo ng oras. Binibigyan mo ng time, no? And every day. Pero Doc, matanong ko lang, itong habit na panunood, paano po ito naka-apekto sa emosyon, spiritual life, and relationship ng mga kababaihan? Yeah. Actually, this is really very dangerous. So when you say ang effect niya no sa pagkatao, sa self and relational others. So ang syempre pag may addiction ka na,
pag yun palagi ang pinapanood mo, so wired na talaga yung utak mo sa sex. Now, kung babae ka, 18 years old, nagkaroon ka ng relationship with same sex hindi naman same sex or depende kung kasi may mga mayroon namang mga gay talaga, no. I mean opposite sex, madali ka talagang mahulog sexually. And pag ganun na ang sitwasyon ng iyong isip at pakiramdam, kasi nandoon sa isip nakatatak yung porno, yung nakita mo, and then naramdaman niya ng pakiramdam, and that's pleasure. So the body now hahanapin yan siya. And kung ganun na yung dynamics ng ating isip, pakiramdam at behavior natin, it really affects our relationship sa Panginoon. Kasi grabe ang guilt, no? The guilt sometimes causes Christians to get away from the Word of God. So this is really very serious issue. Nagiging struggle na siguro yan, Ma'am Sarah. Yes Na po. to the point na yung habit na panonood, many women will be questioning themselves, bakit ako ganito, ang sama-sama ko. Mahuhulog ba yan sa pagbaba? Mahuhulog yan talaga sa pagbaba ng self-worth ng tao. Yeah. Exactly, Pastor. Yung self-esteem, bumababa talaga yan. Kaya nga, karamihan ng mga may addiction sa sex, suicidal din yan sila. Kasi may depression yan sila. Kung puntahan mo talaga yung clinical background niya, before actually an individual na nag-engage ng sexual o pornography, meron na yan siyang depression. No, so yung depression doon, it's coming from attachment issue din. Attachment issue, so baka hindi maganda ang relationship with the parents. So pag problematic kasi ang parents, affected din ang kanyang spirituality. So naghahanap talaga ng pleasure yung isip, ay yung pakiramdam, kasi may vacuum doon. Kaya minsan diyan nahuhulog Doon na sa divert. pornography. Yeah. Ma'am Sarah, ibatin ko lang before your next question. I think totoo yung sinasabi ni Doc Angelica a while ago. Yung may nagkakaroon ng vacuum. Kasi mayroon akong engagement before, ma'am, with somebody. And on our conversation, natakel namin yung pornography. And then, ang sa kanya is malala na. Kasi dissatisfied na siya sa real relationship. At yun na yung kanyang parang nag-fill in sa kanyang mga desires. Tama ba, ma'am? Yun yung isang effect doon. You are already dissatisfied sa mga real relationship mo, especially in marriage, so something. And then doon mo na hinahanap yung mga bagay na yan. So paano Exactly. Yes, ma'am. Yes, Can I add to that, Pastor? Like for in a marital relationship, kung may addiction ang babae ng pornography, so kaya nagkakaroon ng mga affairs. Nagiging engaged ng extramarital affair dahil sexualized na talaga yung extremely sexual na yung nasa brain niya. Tsaka eto report to sa lalaki na kasi i-compare ko lang po, no. Kapag yung lalaki naman ay naging addict sa panonood ng porno, ng ganitong mga site po, iba na yung dinidemand niya sa wife niya dahil nga yun ang napapanood niya. So, yung babae ngayon, nafe-feel niya na abuse na ginagawa sa kanya. So, sa babae po ba, Dok, pag siya naman yung addict, possible din, may hingin pa siyang more than doon sa ginagawa pa nila, no? Yeah. Tama yung sinasabi mo, Sarah. So, pareho lang ng dynamics, mababae o malalaki. Pag may addiction sa sex, ganun talaga. Extreme ang hinahanap na. Kaya, kung minsan nagkakaroon ng affair ang babae, kung married siya. Kung hindi nga siya married, nakakaroon siya ng mga multiple sexual relationship. So, grabe ang vulnerability ng babae sa sakit.
Mhm. HIV. So ito yung Yes. mga hindi na pag-uusapan. Mhm. Sige po. Yeah, Pastor. kasi it's the report and the issue is very alarming. Paano pa natin to siya mabibigyan ng tugon? For example, sa Filipino context natin, may shame culture tayo. Sometimes we are so judgmental. How can parents ngayon, okay? How can parents and families talk about this with their daughters? Yeah. I think papasok talaga dito ang simbahan. Napakalaki ng role ng simbahan. First, sa parents, education. I-educate ang parents kung papaano sila makapasok sa emotions ng kanilang anak. And then i-educate ang mga young people pagdating sa pornography or any sexual activities na harmful sa kanila. So education talaga. Kailangan talaga ang church gagawa ng education about that. Mhm. Ibig sabihin po, Pastor, tayong mga nasa simbahan, mga leaders, kailangan tulungan natin ang mga magulang papasok. Malaki po yung role natin dito, no? Yes, opo. Hindi, kasi malaking issue na po ito Kailangan nang ma-address, hindi natin alam yung mga nagsiserve sa atin, mga nag-church. Slave na pala dito, yung iba pala gusto nang makawala, hindi lang makapag-open up. So, maganda na magkaroon ng open communication, conversation, yung ating mga church leaders sa mga pamilya, sa mga youth. Yeah, gusto ko idagdag, Sarah, kasi yung problem dito, ayaw mag-open up yung mga babae with their problems. Doc, tama po ba yan? Ayaw nila mag-open up because yun nga nahuhusgahan, na kukwento ng iba. And I think, I love the idea ni Dr. Angelica na it starts from the church kasi malalaman natin yung purpose of life, purpose ng Panginoon. Gusto ko lang dagdag, ang relationship is very important when it comes to this. Before yung mga rules. Kasi pag unahin natin yung rules, ayaw na mag-open up ng mga tao. Yes, opo. I think yung relationship is very important. Doc, safe Yeah, play. can I add up to that, Pastor, no? Kasi bakit ang tama yung sabi mo, yung judgment. Kaya they do not open up kasi grabe yung feeling nila that they are not safe. Especially pag nag-open up sila, baka mag-gossip sila. So, yan yung challenge ngayon sa simbahan. How would you now gain the trust of the young people na para makapag-open up sila? So, it's actually a skill and a strategy na gawin ng simbahan. Kasi kailangan talaga ang simbahan ngayon gagawa talaga ng yung gagawa talaga kayo ng paraan tayo as a church na para makuha natin sila. So, ang number one talaga na iparamdam ng simbahan is, safe ba ako kung mag-open up ako? Yan yung issue ng mga young people So, yan, gossip that will turn off agad-agad. Actually, meron naman, Pastor, we can actually educate our church people how to handle mga issues na yung confidentiality. So yun, kailangan talaga yan ituro. Siguro pwede yung mga churches natin kumone kadugagaya ng kay Dr. Cabaron para ite-train sila paano mag-open up, no? Kumuha ng psychologist ba para maturuan paano yung tamang approach kapag ganito ang issue ng inyong mga miyembro. Kasi minsan tayo mga nasa church din masyadong legal. No, walang grace. Kaya may barrier yung mga members natin na mag-open up at ako ay minsan naging guilty din dyan dahil ang gusto ko lang righteousness, walang grace. Ayan tuloy, lumayo yung young people sa amin. Ayaw na para bang sa lahat pwedeng malaman ng lahat, wag lang ni Ate Sara, wag lang ni Pastor kasi pala mali yung approach namin. Dumandi na po yan. Yeah. Actually, Pastor and Sarah, bago naging aloof yung isang bata o isang 18-year-old or 25 years old na mag-share ng problema nila, meron na silang issue sa kanilang attachment sa parents nila. Doon pa lang, hindi na, close na sila no sa kanilang interpersonal relationship. And ito ang nakakalungkot. So when they go to church, mas lalo silang nagiging close kasi sa bahay nga, they cannot open up. Ito pa sa simbahan na they do not know these people.
So, kailangan talaga tayo mag-educate ng parents kasi lahat ng mga issues ng ating mga anak, galing yan sa marital issues. Yung ating mga anak are only symptoms of what's going on in the marriage. Kaya very sad talaga na hindi alam ng parents na yung kanilang dynamics with their relationship affect yung kanilang mga anak. Domino effect, nagkasangay-sangay na. Yes po, Pastor. Yeah, exactly. Okay na ako, Sarah. Ayan po. Ito po. Babalik na. Opo. Halimbawa din po, Doc, meron tayong listener ngayon na gusto niya nang makawala dito, pero hindi niya alam papaano gagawin. Ano po yung mga unang hakbang na pwede niyang gawin, Doc, para makawala na po siya sa ganitong slavery po ng watching pornography po? Yeah. The only way for freedom, no, is really to bring that issue to light. So papaano? So kung meron siyang, again, trust, kung meron siyang matrasan na pastor or meron siyang matrasan na member ng church o meron siyang alam na counselor, pwede siyang pumunta agad doon. Maghingi ka agad ng tulong. Kasi hindi niya ito kaya na mag-isa na walang nag-a-assist sa kanya. Hindi ito kaya. How about po dun sa hindi niya pa alam na addict na pala siya, na nasisira na pala ang buhay niya? Ano po ang dapat na malaman niya ngayon? Education na naman from the church. Oo. And siya din mismo, kung hindi niya alam yan, na may ganun na siyang tendencies, kung nakikinig man siya ngayon, sana i-evaluate niya ang sarili niya na, uy, may ganito na pala ako, papunta na pala ako dito, or ito na pala yung aking, may addiction na pala ako. So, kailangan niyang maghingi ng tulong kasi hindi man siya matulungan kung hindi siya maghihingi ng tulong. Kasi siya talaga ang mag-a-approach. Now, dito papasok ngayon, ikaw na pastor, ikaw na individual sa church, matrasan ka ba niya pag, halimbawa, magpunta siya sa iyo? Pwede ka bang pagkatiwalaan? Kung may addiction na talaga, the pastors or anybody sa loob ng church, kailangan i-refer talaga nila agad. No? I-refer nila sa expert, like counselor or psychologist. Especially kung addiction, kailangan may mga psychiatric assessment na yan and management. Kasi possible hindi na nakatulog yan. So kailangan talaga makarest yung utak pag addiction. Pag ganyan po ba yung case na, Doc, ano po ang, may gamot po ba na pinapainom sa kanila or ang counseling lang po? Paano po natin tinutulungan ng Yeah, I think we need to understand ang work ng yung ano ba yung role ng psychiatry, ng psychiatrist and counselors or clinical psychologists, clinical counselors. Ang ano kasi, like kung may addiction, yung ating physical brain, no, kailangan siya makapahinga. Ibig sabihin, pag nakita ng psychiatrist na, uy, kailangan ito ng meds, so bibigyan ng meds yan. Yung meds, hindi yun siya makabigay ng intervention sa problema niya. Sa physical body lang yun. Kung hindi siya makatulog siya ng maayos. So, pero, i-refer talaga siya for psychotherapy. Kasi yung addiction niya, meron yun siyang psychological issue na kailangan talaga iproseso. And the process for that disorder na ma-repair siya is only through talk therapy. Kasi ang addiction is only a symptom of what was in the there and then. Karamihan, generally, ang there and then yan is attachment issue yan. Walang attachment yan. Hindi yan well negotiated ang attachment niya nung maliit pa siya. In the first shaping of the brain, 3 years old. Grabe yan. Unconscious na yan ngayon. So nagiging sexualized siya, pero actually ang issue is only attachment. Kaya attachment now, anong gagawin ng church? Kasi attachment means safety. Nakaramdam ang bata na safe sila sa simbahan, sa mga tao and sa mga pastors. Ganyan. Ayan.
maisingit ko lang po, Dok, no? May mga magulang kasi pag nalaman nila na yung anak nila nanonood, ang gagawin nila, i-confiscate po agad yung laptop, yung cellphone. Nakakatulong po ba yun? Hindi. The more actually kasi may addiction na eh. The more actually mag-escalate pa rin yun. So, ang mangyayari, mas magkakaroon ng feud no sa kanila, Parents. anak at oo. And talagang mas lalala ang problema. Kaya kailangan talaga tayo mag-educate ng parents kasi nga lahat ng issues ng mga bata nanggagaling sa parents. Yan, wag sana magalit ang parents sa atin, no? Pero yan talaga ang pag-aaral eh. Theory yan, hindi lang yan sa clinical theory. Kahit ako, doon sa aking mga practices, nakita ko talaga yan. Ayun, Pastor. Oo nga. Yung sa mga ganun po, Doc and Angelica, if somebody, for example, would come to you and then would want to ask healing and forgiveness from God, paano po natin sila pwedeng matulungan? Yeah. Alam nyo ito, Pastor, very very technical ang skill, no? When somebody comes to us, ang general na practice ng mga tao, no, is agad-agad magsabi ng salita ng Panginoon, mag-advise, ganun. Yeah, if we do that, actually the person makaramdam yan siya na I am not hurt. Mag-off agad yan siya. Hindi na yan siya mag-share. Now, kailangan talaga puntahan muna ang issue niya. Like for example, pumunta sa atin yung tao. Okay, i-allow lang na makaramdam siya ng safety. Huwag ka muna magsalita about the Word of God. Be there with the person. Like for example, di ba ang Panginoong Jesus, very clear ba yung ginawa niya doon sa yung babae nandoon sa well? Naalala niyo yun? Sa Samaritan woman? Hindi man niya preach agad ang gospel. Inalaw niya na makaramdam ng safety yung babae. Humingi siya ng tubig, ganun. So, kung pupunta sa atin yung mga ganun, i-allow natin silang mag-share. No judgment, questions lang lahat. Like for example, pumunta na, okay, tell me what's going on your mind with this issue. Then you go to the emotions. So what is it like experiencing this? Tapos puntahan mo naman yung anong ibig sabihin yung issues niya. What does it mean to her? Ganun. So magsabi yan sila. Tapos ano yung longing mo? Those are simple questions. Pero yung cognition and emotions and behavior, mapuntahan na kaagad. So that's simple lang. Huwag mo na magsabi. Makaramdam lang talaga siya ng... dito papasok ngayon, ano yung sinasabi ng Panginoon na ng Word of God na yung listen, do not be quick to quick to listen ba yun? So, dito papasok, no, in practice ngayon ang listening skill natin as pastors, as Christians. Ako, agree ako doon eh. Na yung for me, my right time when we can share to them yung deeper needs nila, ano? Kasi yung if they would come to you, Ma'am Sara, they talk about their struggles, pero kung bombahin natin yan siya agad with God's word, mas lalong madidepress sila na mas malayo pala kami sa Panginoon kasi ganito. There will always be the right time. I think I would agree with that. Yeah. Pero can I add up, Pastor, no? Pag pinuntahan ka ng isang individual at mag-share sa'yo ng problem, ibig sabihin that person trusts you talaga. Huwag mo sayangin yung trust niya. Totoo po yan. And then confidentiality between you lang talaga yan. I-promise mo sa tao na this will be between us. I will be here for you. Makaramdam talaga yan ng that person will be a disciple mo na. Yeah, kasi itong tao na to, Sarah, they long to be heard, I think, no? They long affection. So, yung ministry of presence natin, no, is really very important. When you just be there and listen and there, I think pag maging mindful tayo sa opportunity, then that's the way that we can share the gospel and so on, and that would be more effective. That would be more meaningful. Yeah, exactly. Tama yung sabi mo, Pastor, the timing. So
So, pagkatapos nun, ipasok mo na ang salita ng Panginoon. Yung kasing issues niya, clouded, andun yun sa kanyang pakiramdam at isip, sa psyche niya, grabe yun ka-clouded. But bigyan mo kaagad siya ng word of God, hindi papasok yun. I-allow mo muna ilabas niya. So, ganun ka-powerful ang sharing. Ayan, may mga strategy, method tayong dapat hindi natin tinatanggal yung pag-share using the word of God, no, yung pag-rebuke, hindi natin tinatanggal. Ang gusto lang natin ipaintindi sa ating mga church leaders, may lagi pong timing, no, may timing paano siya ipapasok. Kasi kung yun agad ang ibubungad mo, wala na yan. Ang nasa isip na lang yan, paano ako makakaalis sa sitwasyon na ito na nag-open up ako ngayon sa kanya. So, yun po ang kailangan nating iwasan. Nako, Doktor, ang oras po natin 8:30. Ano po yung panawagan nyo po sa ating mga tagapakinig? Sa mga parents, sana maintindihan ninyo ang role ninyo sa inyong mga anak. Yung role ninyo na yung anak ninyo pwedeng pumunta sa inyo at mag-share ng problema nila. So, isa sa gagawin natin as parents, i-allow natin na makinig tayo sa ating mga anak at tanggalin muna ang judgment. Sa mga bata naman, ang ating mga parents, mahal na mahal tayo ng ating mga parents. Kaya lang, yung kanilang ways, yung kanilang the way they treat ang sitwasyon, sila mismo hindi din nila alam paano na matulungan ka. So, they are your parents. Kung merong man nagmamahal sa'yo na malalim at sobrang pagmamahal, parents mo na. So you go to your parents. Mag-share ka ng problema mo doon. Or sa church, sa pastors, anybody sa simbahan na pagkatiwalaan mo. Huwag mong itago yan. Ayan, maraming salamat po, Dr. Angelica and Pastor. Ano rin po inyong masasabi, and sa ating pagtatapos po, please lead us sa ating closing prayer. Yeah, gusto ko lang din sabihin, Ma'am Sara, Dr. Angelica, na we're talking about people who are struggling. Gusto ko lang idagdag tayo na yung mga kababaihan na nawala sa ganitong mga isyu, na huwag tayong kampante in life. Guard the heart intentionally. Yun yung gusto sabihin ko. Tsaka sa paggamit naman ng social media, be responsible in what you watch, you scroll, and you click. And then stay connected to the Christian community para maging strong tayo. We will not fall into temptation. To the family naman, I think, Sarah, ito yung always natin sinasabi, it always starts in the home. Sa mga parents naman, i-value natin yung relationship with our children. Wag lang tayong rules ng rules. May kalalagyan niyang rules, pero pag yung relationship will be, prioritize, maganda yung resulta. Amen. They will open to you. Thank you, Doc. Thank you, Sarah. Let's pray. Pray tayo. Let's pray. Our dear Lord and loving Heavenly Father, nagpapasalamat po kami for this wonderful time that you have given us to talk about a very important and alarming issue, pornography. Yes, Lord Jesus. God, na mataas po yung rate ng mga Filipino women who are into this kind of thing. And we ask, Lord, for forgiveness. Father, I pray that you would continue to guide every Filipino, every women who are into this thing. I pray, Father, that you would help them see their worth and the design mo, Panginoon, sa buhay nila, and help them, Lord, to overcome. Give them good decisions and help them to see the good things in life. We ask the Lord that you would also bless the parents, be with the parents as they would deal with the children. And kami po, Panginoon, who are in the church and in institutions who are helping other people, tulungan mo kami, Panginoon, that we can be true to our calling and help us, Lord God, to be a part of battling and going against pornography. And Lord, make all the churches stand, Lord God, and make it their point, Lord God, na gawin itong part ng kanilang ministry. Salamat po, Panginoon, sa ministry of the XAS, and thank you for Ma'am Sarah and the rest of the staff, and also for Ma'am Dr. Angelica, and thank you, Lord God, for
you are good and you're faithful. We commit everything into your care. In your name I pray. Amen. 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 Maraming salamat sa ating co-host ngayon, Pastor John Dave Labrador, at syempre sa ating naging guest ngayon, Dr. Angelica Enriquez Cabarondok. Daghang salamat. God bless you po. Eh, Ben Alegre gatso, Sambuanga. De Sambuanga ba yun? Si. Hindi mo siya bolbe ali. Pero sige lang, pwede gatso bolbe anytime lang. Ayan, hope to Sige, see you God po. bless. At maraming salamat Si. din kay Ma'am Joy Baloyo na nag-recommend sa ating guest ngayon. Maraming salamat sa ating radio technician Kuya Romel Paulino. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo San Singkauman. Magkarinigan po tayo muli dito sa Monday, alas 7 ng umaga hanggang 8:30. Ako po si Sara Mito Labing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.